Hello mga kahabi, welcome back sa aking aviary. Kamusta kayo? So today mga kahabi, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back sa panibagong topic dito sa aking channel. So mga kahabi, meron nag-comment kagabi. Tapos ang ganda ng tanong niya. Napansin ko na wala pa masyadong gumagawa ng content para dito sa ano na to sa topic na to. So ang tanong niya mga kahabi, ganda. Sobrang ganda. Kailangan kong gawan talaga ngayon ng video or ng vlog, no? So mga kahabi, ang tanong niya, pwede daw ba magpalit ng cage or magpalit ng nest box kahit na yung pair ng ibon currently merong itlog o merong inakay, no? So kasi alam naman natin lahat mga kahabi, no? Maselan ng ang pagbe-breed, lalo kapag nasa breeding stage na. Pag may itlog na, no, maselan ng mga ibon natin. Ano sila? Extra maarte, no? Mas maselan sila sa sensitive sila mas fragile, no? So mga kabit, yung tanong niya, ang ganda ng tanong niya. Ano daw ba? Pwede ba or not? Ang sagot ko diyan, pwede. Pero meron kang kailangang i-follow na guidelines, no? Tsaka una sa lahat, pwede siyang mag-work. Nag-work siya sa karamihan, pero hindi siya nag-work sa lahat, hindi siya guarantee. Kanya mga kahabi, no? Pwede siyang mag-work sa iba, pwede siyang hindi mag-work, pero maganda yung probability na mag-work siya mga kahabi. Kasi ako personally, nagawa ko na to before, at hindi ako lahat ng mga binibigay kong advice or mga payo rito sa sa mga video, sa mga vlog ko, sa aking channel, lahat yan mga kahabi, na-try ko. Sabi nga sa inyo, hindi ako dalubhasa. Ang sinishare ko lang dito yung na-prove ko sa part ko, na gawa ko sa aviary ko, mga experiences ko na sinishare ko, no? So mga kahabi, uubra siya at mataas ang possibility na kahit ilipat mo yung nest box or palitan mo ng nest box, palitan mo ng cage, mataas yung chance na magtutuloy lang yung yung breeding cycle nila. Wala masyadong mangyayaring medyo stressful, pero masusurvive ng ibon yon, no? So mga kahabi, kaya sasabi ko, possible siya pero may guidelines. Okay? So ano yung guidelines mga kahabi? Ito, pag-usapan natin. So ano ba yung reason, no, mga kahabi? Ano ba yung mga reason bakit kailangan mo magpalit ng nest box, or bakit kailangan mo magpalit ng cage, or kailangan mo magpalit ng cage or at nest box, no? So mga kahabi, una-una, na-category ko siya sa dalawang dalawang item lang. Isa, sira na yung cage, no, or sira na yung nest box. So kailangan mo siyang palitan. Yung sense of urgency niya medyo mataas. Yung isa naman, hindi gano'ng kataas kasi upgrade lang, no? Gusto mo mag-upgrade, kunwari, gusto ko lang maging uniform yung itsura ng mga cages ko. O kaya luma na kasi yung mga cages ko, tapos umorder ako ng isang big batch. So kung maging uniform sila lahat bagong cage. So kailangan mong palitan yung cage niya or nest box or both, no? So yun yung mga reason mga kahabi, no? Kailangan na palitan o kaya upgrade lang. So mga kahabi, ako na-try ko na to before. Ang scenario mga kahabi ay bumili ako ng ibon, no? So mga kahabi, may mga kahabi kasi tayo na pag nagbebenta ng ibon, parang nagiging bargaining chip yung bebenta ko tong pair na to, tapos kasama na yung itlog o kaya kasama na yung mga inakay. Ganoon siya ibenta. Parang naman mas mabango siya sa prospective buyer, no? So mga kahabi, ang nangyayari madalas kapag binenta mo or bumili ka ng ganong situation or ganong package kasama yung mga inakay, normally mga kahabi, sinasama pa yung nest box. Minsan nga kapag generous pa yung seller, sinasama pati cage sa nest box, buong setup, pinababayaran na lang sa buyer. Pero kasi minsan may mga seller na ayaw nilang lang talaga, ibon lang, yung persa ay mga inakay. So nangyari, pag uwi ni buyer sa kanila, yung ibon bago lahat para sa kanya, bagong nest box, bagong cage, bagong bahay, bagong environment. So medyo stressful yun sa ibon mga kahabi, no?
So mga kahabi, kung meron kayong kung meron kang kakilala o kaya kayo to, at nagbebenta kayo ng ibon, pair, kasama na yung inakay, baka pwedeng benta nyo na rin pati yung nest box. No? Kahit nest box na lang, pabayaran nyo na lang, i-charge nyo na lang yung cost kay buyer. O kaya sabihin nyo kay buyer, kung pipick upin lang naman ni buyer, sabihin nyo kay buyer, oh bumili ka na ng nest box dyan, palitan mo na lang yung nest box ko. Ganon. So, ayun mga kahabi, no? Para gawin to, no, na successful, kailangan may guidelines. So, ito yung mga guidelines natin mga kahabi. Number 1 mga kahabi, hanggat maaari, kung pwede, patapusin mo muna yung cycle ng clutch, ng current clutch. No? Patapusin mo muna yung cycle bago ka magpalit ng bahay nila. No? Cage, nest box, regardless. So, minsan naman mga kabi, impossible itong gawin kasi alam natin yung mga ibon natin pag nag-start sila mag-breed, normally walang tigil yan dire-diretso. May mga inakay pa, nag-i-egg na. So, walang window para sa'yo para mag-step in between, no? Palitan, no? So, ang guideline number 2 mga kahabi, mo muna, at least palakihin mo muna yung mga palakihin mo muna yung mga inakay sa age na yung leeg nila, yung kaya na nilang suportahan yung sarili nilang leeg. Kasi yung mga maliliit na inakay, maliliit pa masyado, hindi pa nila kaya suportahan yung leeg nila. Masyado pang bata pag ganun para sa akin, no? So mga kahabi, minsan niya pag yung plump yung nest box ng nesting material, kusot, minsan yung inakay, kung hindi gagalaw, hindi mo mapapansin kasi magkakulay sila kulay flesh, no, kakulay ng kahoy na maputi ng paludina. No? So hangga't maaari mga kahabi, kung hindi maiiwasan na, kung hindi mo magagawang patapusin yung clutch, no? At least iantayin mong umidad ng wasto yung mga inakay bago mo palitan yung nest box or yung cage. So ano ba yung wastong edad? Yun nga, kapag mga kabi, kapag nakakamulat na sila, tapos medyo nakakagalaw-galaw na sila ng bahagya, nakakagalaw-galaw na sila, nakakaikot na sila sa nest box, kasi wala pa sila masyadong balahibo, para sa akin enough na edad yun. Kaya na nilang i-take yung stress na makakokos nung pagpalit ng bahay nila. So doon muna tayo mga kabi sa may mga inakaya. Okay. Now, kung no choice ka talaga, maliliit pa yung mga inakay, no? Maliliit pa yung inakay, pero kailangan mo na palitan yung nest box. Ito yung trick na pwede mong gawin. Kunin mo yung lumang nest box, kunin mo yung bagong nest box. Yung nesting material galing dun sa lumang nest box, ilagay mo dun sa bagong nest box na ipapalit mo, no? Tapos gawin mo ito, no? Kasi parang ang basically parang ilinlangin mo yung ibon Kasi yung scent nun, yung sense of familiarity, kapag yung lumang nest box, yung laman niya inilipat mo dun sa bago, parang medyo mo si ibon medyo matitrick mo siya, matadaya mo yung si ibon na knowing na bago na pala yung nest box, pero isipin niya parang luma pa rin. Kasi nga yung scent, yung amoy, yung itsura, same lang nung before. Tapos hanggat maaari mga kahabi, gagawin mo na tong step na to, kunin mo muna yung pair, yung magulang, yung nanay tatay, kunin mo muna yung parent na ibon, yung breeder mo. Pagkahuli mo sa kanila, ilagay mo muna sila sa sa ibang cage muna or sa carrying cage. No? Lagay mo muna sila sa carrying cage mga kabi. Huwag mo papalitan yung nest box na andun pa sila sa loob. Kasi magiging sobrang stressful. Magkakarambola sila doon mga kabi na pinapasok nila, lalabas mo yung lumang nest box, pinapasok mo yung bagong nest box. Masyadong stressful, talagang magkukumawag yung mga ibon nun. So in short mga kabi, mas madali kung magpapalit ka lang ng cage kaysa nest box. Kasi yung nest box, yung lumang nest box, ilagay mo sa bagong cage, okay lang, hindi masyadong malaking adjustment yan para sa ibon. Unlike yung kapag bago yung nest box, or bago yung nest box, bago pa yung cage, medyo mas malaking adjustment siya para sa ibon, no? So yun nga, ang trick doon ay gawin mong as comfortable as before para sa kanila, yung sense of familiarity, familiar sila doon sa current environment nila.
no? Papunta doon sa bago. Kung comfortable sila or familiar, yun yung technique. Ilipat mo yung nesting material. No? Mga kahabi, sa banda naman na ano, sa itlog, medyo mas maselan yung sa itlog eh. Kapag yung pair mo may inakay na, medyo yung inakay, medyo maliit pa or malaki, mas madali pa rin silang i-handle kaysa yung nag-iitlog pa lang, no? Kasi malaki yung risk, mga kahabi, na pag pinalitan mo yung nest box, no? Tapos egg pa lang, may chance kasi na baka hindi limliman. Malaki yung chance na hindi limliman niya, no? Limliman ni breeder mo yung itlog niya, hindi niya na lilimliman once napalitan mo yung nest box. No? Kaya hanggat maaari, yun nga, baka pwedeng anuhin mo muna, papisain mo muna yung egg from sa old nest box. Tapos pag medyo malaki na, tsaka mo palitan. So ito mga kahabi, bakit may ganun? Bakit may mga kahabi tayo na gusto nilang palitan yung nest box kahit egg pa lang? Mga kahabi, kasi meron silang merong time na na-realize nila, napanood nila yung vlog ko, ang gamit nilang nest box ay inappropriate or hindi maganda or hindi sapat para dun sa dami nung itlog or nung inakay sa clutch, tapos sa size ng ibon. Kunwari, kasi meron sa mga pet shop or meron sa mga mga pet shop, kung mapapansin nyo, meron sila dun 5x5x9 na nest box, yung pang loob. Over siya sa parakeet, kaso kapag yung parakeet nag-breed na, parang kailangan tatlo lang yung itlogin hanggang tatlo lang itlogin kapag ganun nakalaki yung nest box. Ang parakeet kasi malaki rin sila hindi sila sobrang liit. Maliit lang sila ng konti sa African, pero hindi sila obra para sa akin, hindi sila obra dun sa 5x5x9, no? So, yung iba, ang ginagawa nila, nung na-realize nila na maliit yung nest box nung ibon nila, na currently nga, nagbe-breed, may egg, gusto na nilang solusyonan yung problem na yon. Gusto na nilang palitan agad ng nest box. Para nga naman, pag napisa, settled na, no? Yung size ng nest box na pagpipisaan nila, wasto na, no? Enough na para sa kanila. So, ang masasuggest ko mga kabi, kung yung ang reason nyo ay yun nga, nalilitan kayo sa nest box, no? Antayin nyo na lang munang mapisa ng konti. Kahit sabihin natin hanggang 5 inakay, no? Dahan-dahan, papisain mo muna. Tapos, kapag medyo maganda na yung size nung huling magpipisa, saka ka ngayon magpalit ng nest box, no, mga kabi. Kasi mas malaki yung chance na mag-a-adapt yung pair ng ibon mo sa bagong nest box, bagong cage, kapag inakay na yung babalikan nila, unlike kapag itlog pa lang. Kasi may chance na i-abandon ng i-abandon ng hen yung egg, hindi na limliman. Kasi na siya, na stress, hindi na siya familiar, hindi siya komportable. Unlike kapag merong inakay dun sa nest box na yun na tinatawag siya, yung ibon magre-respond siya. Magre-respond siya dun sa calling sa kanila pag buka pasubo, ganyan. Unlike kapag yung egg lang, meron niyang ang tagal na nung nest box dun sa cage na yon, ayaw pa rin pasukin ng hen, no? Ayaw pa rin niyang pumasok doon. Mat more kapag may egg na siya, tapos pinalitan mo pa ng nest box, no? So hanggat maaari mga kabi, magpalit tayo ng nest box kapag inakay na, no? Pag may inakay na, huwag yung egg pa lang, no? Yung iba kasi mga kabi din pala, nagpapalit silang ng nest box, yun nga. Kasi yung current nest box, especially sa mga African lovebirds to mga kabi, nangyayari. Kapag yung nest box ubos-ubos na, no? Kasi kapag sa African lovebirds, lalo kapag inbox setup ka, kagaya nito, yung AC, ang AC inbox setup siya. Kasi nasa loob ng cage yung nest box. Ang normal na na design, may ganto, may aluminum na lining. Yan, aluminum lining para hindi bakbakin ni ibon. So bakit siya binabakbak ni African lovebirds? Special to kay African lovebirds,
sa mga African lovebirds. Ewan ko lang, kasi yun lang yung ibon ko na naalagaan na nagbabakbak ng nest box eh. Kasi mga kahabi sila, nag-ano sila eh. Nagko-collect sila ng nest, in short. Hindi kagaya ng mga parakeet, mga budgie, mga mga finches, no? Yung finches, nag-nest sila, pero hindi sila nagbabakbak, no? Maghanap lang sila ng pwede nilang gawing nest, pero hindi sila nagbabakbak. Unlike sa African lovebirds, pag nakita nila yung kahoy, babakbakin nila yan, tatry nila yan sirain para gawing nesting material, no? Isa yun sa mga palatandaan, pag nakita mo yung ibon mo, kinangat-ngat na nila yung nest box, tapos dinadala na nila yung mga na-shed nila or na part ng nest box na ngat-nyat, dinadala na sa loob. Yan ang indication yan na magbe-breed na sila. Yun nga lang, ubos nest box, no? So yun nga, ako kay Dom, shoutout nga pala kay Dom. So, sa kanya ko nabili yung ibon na nalaga ako noong 2016. Napakagandang pair mga kahabi, wild form ng green fisher. Green fisher, hindi perso. Napakagandang ibon mga kahabi, ang ganda ng sukat, no? Tapos ang ganda ng wild talaga yung itsura niya, wild na wild yung itsura. Tapos ang galing niya mag-inakay, ang galing niya mag-foster ng inakay, ang galing niya magbuhay. 5 out of 5, minsan nga 7 pa eh. So ang setup kasi nito mga kabi, na-setup niya dun sa sa current aviary, nung binili ko yung ibon. In box, nasa loob yung box, yung nest box. Ganito yung nest box niya eh. Ganito. Yan, 8x8x10. So mga kabi, anong nangyari? Pinadala niya sa akin yung nest box, binayaran ko na lang. Kasi may mga inakay, may 3 inakay na kasama. Yung mga inakay, dilat na sila lahat, nakamulat na yung mata. So, ginaya ko lang yung setup ni Dom. Ginaya ko lang yung setup niya sa aviary niya. Pareho naman kami ng gamit na cage, no? Standard double cage. So, ginaya ko lang yung itsura as in kung saan nakalagay yung nest box. Ginaya ko lang. So, ayun. After quite some time, naka-3 clutch na sa akin. Ubus na talaga yung nest box. As in talagang may time nga na nahulog na yung inakay eh, pero buto na lang yung inakay medyo malaki na, no? So kailangan ko na talaga siyang palitan. So ang ginawa ko mga kahabi, bumili ako ng bagong nest box, same ng size at itsura ng old nest box. Tapos inalis ko muna yung pair, nilagay ko muna sila sa carrying cage, no? Ayan yung muna sa carrying cage, no? Huwag kayong magpapalit na nasa loob pa yung ibon, masyado silang may stress. Tapos, yung nesting material doon sa lumang nest box, tinransfer ko lang doon sa bago. Successful naman. May mga kahabi tayo na nabasa ko or na nag-share sila. Nabasa ko to kay Sir J.L. Leviano, ng Batangas, ng Quezon. Shoutout sa inyo, sir. Ang ginagawa niya mga kabi, yung ultimo yung pagpapalit lang ng purchase. Maselan din daw pala yun, no? Na nakaka-distract rin siya minsan. Tapos yung pagpapalit din minsan ng nesting material, no? Minsan may mga ibon na okay lang sa kanila kahit na pinapalitan nila yung material nila. Meron naman na ayaw nila. So mga kabi, ma-advise ko lang, huwag kayong magpapalit ng total. Parang sa pagpapalit ng tubig, no? Sa aquarium. Pag madumi na yung tubig, hindi mo siya mga kabi papalitan ng 100% eh. Mag-aalis ka lang ng 20%, tapos magdadagdag ka lang ng 20. Ganon. Sa nesting material, ganon din mga kabi. Pag lilinisin mo siya, no, hindi mo siya lilinisin ng 100%. Lalo kapag maselan yung inakay or maselan yung ibon, yung breeder. Minsan siguro alisin mo lang yung 50, no? Tapos magdagdag ka ng panibagong 50, ganon. Ganon lang. So, may mga kasi case by case basis pa rin siya mga kabi. Pero kasi sa experience ko,
Kahit palitan ko 100% sa mga naging ibon ko before, naging breeder ko. So, thankfully, siguro swerte rin ako. Kahit palitan ko 100% yung nest box material nila, nest testing material, okay lang sa kanila. Pero yun nga, para sigurado mga kabi, para ano tayo, kung tayo sa safe side, try yung ano lang, at least 50 lang or max 50 or at least 30 at 30% to 40% ng basta hindi lalagpas ng kamay git kalahati yung current nesting material na lilinisin tapos papalitan niya ng bago, no? So I guess yun lang mga kabi, no? Sana nakatulong tong video na ito sa inyo sa mga sa mga currently na nasa ganitong dilemma, kailangan magpalit ng nest box or kailangan magpalit ng cage or both, no? So mga kabi, alam niyo yung pinaka best na way para maiwasan to, no? Umpisa pa lang mga kabi, maganda solid na agad yung setup mo eh. Solid na agad, no? Bumili ka agad ng appropriate na size ng nest box at appropriate size ng cage. Tapos palagyan mo na agad ng ganito, yung ganito. Yan, palagyan mo agad ganito yung nest box mo kung in-box setup yung gusto mong gawin, no? Kailangan solid na agad yung setup mo para maiwasan mo na magpalit in the future, no? Less stress or less hassle para sa iyo. So I guess yun lang mga kabi, kung nagustuhan nyo itong video na to, no? Please hit the like button, share this video, comment down below kung meron kayong gustong i-share. Kung meron kayong experience na hindi ko na-tackle dito, hindi ko nabanggit, share nyo naman yan mga kabi, na comment nyo below. Tapos ipipin natin mga kabi, basa-basa rin kayo sa mga comment section below. Baka may nag-share, no? Basa ninyo, makatulong sa ating lahat, no? Maraming salamat sa lahat ng mga nag-share mga kabi. Ultimo ako, talagang natututo rin ako sa inyo, no? Magtulungan tayo, no? Let's learn from each other. So I guess yun lang mga kabi, no? Sa susunod uling video, sa isip-isip ulit ako ng magagandang topic, no? So I guess yun lang mga kabi. Subscribe kung hindi ka pa subscribe, magkita-kita tayo sa mga susunod pang vlog, no? Dito, or vlog ideas or content. So hanggang sa muli mga kabi, ingat lagi, God bless, and happy bird keeping.